DOJ may subpoena, no? Oh, ano sabi dito? DOJ may subpoena Duterte. DOJ may subpoena Duterte in drugs war probe. Oh, paano yan? Iyakan na naman. Baka mamaya bago magpasko. Ano na ngayon diyan? 22 na? 22. Bukas, ano na ba bukas? Monday, may opisina ba ang Monday? Monday, 23 sa habol, no? Ayan, 23 bago magpasko. Baka mag-iyakan na naman yung mga DDS, no? Sasabihin, "Bakit niyo isasabihin ang dating Pangulong Duterte?" Eh, siya na mismo ang umamin. 'Di ba? Siya na mismo ang umamin. Sabi niya, kaya niya 'yan sagutin 'pag hindi niyo napakulong 'yan, iiyak kayo. Ay hindi, 'no? Malabo 'yun. Malabong-malabo 'yun. Bakit ho, mga kababayan? Eh, yung pagpunta lang niyan, eh, yung pagpunta lang ni Digong, mga bossing, umamin na ano, gusto mo sabihin ko sa'yo umamin na binubuyo nila yung mga sumusuko, binubuyo para manlaban. Okey pa ba sa inyo 'yun? Katoliko ka? Pro-life pa ba 'yun? Hindi, 'di ba? Yung sumuko na, okey na, ilalagay mo na lang sa oblo, okey na 'yun, eh, at dinggin yung kaso, okey na 'yun. Pero yung bubuyuhin pa para manlaban, ay naku, hindi na maganda 'yun. Hindi na kasupo-suporta 'yun, 'di ho ba, mga bossing? Gano'n kasimple 'yun. Umamin, binubuyo nila para manlaban. Hindi pa ba pag-amin 'yun? 'Di ba, ginawa kasi ni Sara troll farm nila ang nasa acknowledgement receipt. Oh, kumpleto, merong Mary Grace Piatos, merong mga Kokoy Villamin, merong mga ano pa ba yung iba dun, Milky Sequoia. Di lang buyo, may tanim ebidensya pa, 'di ba? Oh, sabi ni Edgardo Junior Arbis, "Alam mo ba, buhay ng adik nakatira ako sa squatter kahit di mo, ano 'yan, buyuhin." Yun uy, hindi naman lahat. Boss, ilang taon ako nakatira sa Tondo, Maynila, 'no? Lahat ng adik nakapaligid sa amin. Merong mabubuting tao kahit papaano pa din. Kaya nga, eh, deserve nung iba na makapagbagong buhay at hindi lang tegi ng tegi. Yung iba nalulong na lang talaga, ano? Bakit bakit mo tetegihin, 'no? Bakit mo bubuyuhin manlaban pa kung kaya mo namang isalba at ilagay sa oblo at ma-realize niya na makapagbagong buhay siya. Dito sa mundong ibabaw, buhay ang pinakaimportante. Yung mga kawawa dito, mga boss, yung mga napagbibintangan lang. Yung mga kawawa dito, mga kababayan, yung mga wala namang kinalaman talaga, tapos damay. Tapos sasabihin, ano sasabihin? Ano lang 'yan, kumbaga wala, eh, collateral damage lang daw, eh, 'no? Sabi ni Edgardo, "Ha? Ako adik, nasa ibang bansa adik, baka ikaw." Uy, kapagka nasa ibang bansa 'di ba kahit papaano meron pa din, oh. Anyway, mga kababayan, eto po may Lunes. Lunes ba is holiday na o wala ng mga opisina? Baka naman bago magpasko i-serve ang subpoena o baka naman hindi kunyari example, 23 'no, Monday. 23 Monday, ayan na-i-serve yung subpoena. Bago mag, bago mag bagong taon. Ayun, ang sa ang sarap naman pikunin ng mga DDS ano. Bago magbagong taon, baka ano, rehas, baka kulong, oh. Pero isa lang ang pinakasigurado ko, hmm, yung sabi po ng Department of Justice 'no, may work pa ang 23, sa 24 wala na, sabi ni KTO. Isa lang ang sigurado ko dito mga kababayan, yung Department of Justice, dati sinasabi nila 'no, kapagka yang ICC na yan pumasok at meron silang ginawang, kalokohan o may ginawa silang paghuli dito sa bayan natin,
Kami mismo ang huhuli sa kanila. Dati 'yun, siguro may mga 6 na buwan na o 7 buwan na o 8 buwan na makalipas, pero ngayon iba na, 'no? Malamang makipagtulungan po kami sa ICC kasi matagal na din pong humihingi ng ebidensya itong mga ito, 'no, humihingi ng hustisya itong mga ito. Hmm. So kumbaga, kaysa maggawa kami ng bago naming imbestigasyon na uulit sa lahat at magsisimula pa at hahaba na naman, aba, makikipagtulungan na lang kami sa ICC na um, matagal ng nag-iimbestiga sa mga ito. Para naman mapabilis daw, oh, 'yun ang sigurado. At baka next year 'yan mga DDS. Okey sa inyo 'yun. Ok okey sa inyo 'yun, mga ano DDS, oh. Pero, ibang klase kayo. Natutuwa ako sa inyo kasi sa inyo ko lang narinig 'no, na ano daw, "Uy, may next ka na naman." Papatigin niyo ako, Diyos ko. Araw-araw nakaka-receive kami ng mga ano, nung, "Mark, hindi ka na sisikatan ng araw." Tinatawanan na lang namin yang mga pagbabanta ninyo, 'no. Kung sakali man makita niyo ako sa Pilipinas, baka ikaw hindi ka makalapit sa'kin, eh. Tingin niyo, mga bossing, lalaban kami dito sa mga ganito kung hindi kami ready? Aba, paglapag ko ng Pilipinas, kada isang ano bodyguard, oh, magkano 30,000. Kung may 8 nakapaligid sa akin, 240,000. Masigurado ko lang yung buhay ko. Sa panahon ngayon, kailangan wais ka na din, 'no? Yung mga pagbabanta ninyo baka paglapit mo pa lang, ingudngod niya yung nguso mo nung isang bodyguard, eh. Tigilan niyo na 'yan, 'no? Pang-keyboard lang kayo. Hanggang diyan lang yung kakayanan niyo. Mga DDS, atupagin niyo yung hindi na kayo magrereklamo sa ₱20 na bigas. Yun ang atupagin niyo muna, bago yung magbanta-banta, bago yung kung ano-ano. Sabi ni Spreketik, walang adik kung walang big time pusher. Sila Michael Yang, nakakalaya pa din, eh, 'di ba? Kunin mong bodyguard si Morales. Parang may sapak yung utak nung tao na yun, eh. Ano po? Kaso kaya ginawa ni Digong, gusto niyang pakita na siga siya at katakutan siya, kaya siya tumetegi. Mali ho. 'Yan yung mga idol po nung mga DDS. Anyway, mga boss chief amo, sir, 50 minuto na din po tayo. Magpapaalam na ako 'no. Mga DDS, bukas ulit. Ayan, nakita niyo dito sa ating channel, hindi namin kayo bina-block, hindi namin kayo ino-off, sinasagot pa namin yung mga ano ninyo, mga komento niyo diyan. Oh, i-subscribe niyo na ako, 'di ba mga DDS, i-subscribe niyo na ako para sa gano'n kapagka naka-live na ako, oh, magpa-pop up sa inyo, "Uy, si Mark, iba-bash ko na ulit 'to, pagbabantaan ko na ulit ang buhay ni Mark Ramos." Oh. 'Di ba at least mauuna kayong sabihan ni ano, ni YouTube. Maraming salamat po and God bless po sa ating lahat mga